Ang alamat ng pera. Noong unang panahon sa lupain ng Varsha, kung saan puno ng taong sakim sa yaman, nabubuhay ang isang lalaking tinatawag na Pedro. Ang pinakasakim sa lahat. Siya ay maglalakbay papunta sa sentrong kaharian ng fire season. Bago pa siya makarating sa bungad ng kaharian, may napansin siyang gininto ang puno. Ngayon lamang siya nakakita ng ganito, kaya naman nilapitan niya ito. Napansin niyang may nahuhulog na mga dahon ng salapi, kaya naman nagulat siya. Nais niyang makuha ang ginintuang puno, kaya naman inihanda niya ang kanyang sandata, at akmang puputulin ang puno, pero laking gulat nito nang biglang may magsalita sa kanyang likuran. "Ginoo, anong sadya mo, ba't ka naparito?" tanong ng nagtatakang dalaga. Agad naman siyang natauhan, kaya naman hinawakan niya ng mahigpit ang sandata sa kanyang likuran, at dahan-dahang lumapit sa dalaga. "Nais ko lamang makakuha ng salapi galing sa ginintuang punong iyan," sabi nito. Pero hindi maaari. Kusang binibigay ng puno ang ginintuang bunga nito sa taong may busilak na puso, kaya naman maaari ka nang makaalis. Mahinahong sabi nito. Nagalit naman ang lalaki, kaya naman sinugod niya ang babae, at pinagsasaksak. "Ginoo, ikaw ay magsisisis sa iyong ginawa, hindi mapapasayo ang kayamanang hindi mo paghihirapan." Huling paalam nito at biglang lumiwanag at lumutang sa ere. Isa pala itong diwata. Anong iibig sabihin nito? Patay ka na dapat. Hindi maaari, naguguluhan nitong sabi. Dahil sa mapusok at karumal-dumal mong krimen, pinapatawan kita ng parusa. Naway magtanda ka sa iyong ginawang kasalanan, sabi ng diwata. Agad namang pinuluputan ng baging ang binata at nagliwanag. Siya'y naging isang parte ng puno. Parte ng puno na walang silbi. Imbes na siya ay magbunga, malalanta siya, at apak-apakan lamang ng mga tao. Katumbas equals hindi, katumbas equals. Moral lesson, huwag maging sakim. Hindi lahat ng bagay ay makukuha mo agad-agad ng hindi pinaghihirapan.